Mga kapatid, nung year 2000, si John Paul II ay tumayo sa Malakkaragatan na dami ng mga tao doon sa St. Peter's Square at idiniklara niya na ang araw na second Sunday of Easter ay magiging linggo ng kapistahan na makabathalang habag ng ating Panginoon. At yun rin ay nangyari sa araw na kung saan ginawa niyang santa si Sister Faustina de Kowalska of Poland. Sino ba yung Sister Faustina na yan? Si Sister Faustina in 1905, sino na po ang buhay noong 1905? Taas ang... wala na po. Patay na kaagad po. Ayan, sige. Noong 1905, si Sister Faustina po ay galing lamang po sa probinsya at nagdesisyon siyang magpunta sa sentro para mamasukan bilang isang kasambahay. Dahil galing sa probinsya, 1905, walang magandang edukasyon si Sister Faustina. Pero kahit wala masyadong pinag-aralan, meron siyang nararamdaman na masiding kagustuhan na siya ay pumasok para sundan ng ating Panginoon bilang isang madre. Ang problema, sinubukan niyang pumasok sa mga congregation ng mga madre at dahil nga medyo mababa ang pinag-aralan, hindi siya natatanggap. Hanggang isang congregation na ang tinatawag ay Congregation of Mercy, siya ay pinahintulutan na makapasok at ibinigay sa kanya yung adult education. At syempre, dahil medyo late na ang kanyang pagpasok, ibinigay sa kanyang mga trabaho ay yung mga simpleng trabaho lang sa kumbento. Ano yon? Tagabukas ng pinto, tagalinis ng sacristy, tagahugas ng pinggan, walis doon, dito, pag-aayos ng garden. Yun lang ang kanyang naging trabaho. Pero walang kaso sa kanya yon. Ang mahalaga, ginagawa niya yung mga bagay na yon para kay Kristo. Noong 1931, in an unknown state, biglang nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. At kauna-unahang pangyayari na nagpakita ang ating Panginoon ay nung Good Friday noong 1931. At ang pangitain ng ating Panginoong Jesucristo ay nakipag-usap kay Faustina at ito ang sinabi. Faustina, sa dating panahon, ako ay nagpapadala ng mga propeta para ipaalam sa mga taong lumalabag sa aking utos na sila ay aking parurusahan. Nagpapadala ako ng mga propeta sa mga tao at nagpapaalala na kung hindi sila susunod, isang matinding kaparusahan ang naghihintay para sa kanila. Nagpapadala ako ng propeta para ipakita sa mga tao na ako ay nagagalit sa mga makasasama at makasalanan. Pero ngayon, Faustina, sabi ng Panginoon, pinapadala ko ang aking habag sa aking mga bayan, sa aking sambayanan, at ayoko na parusahan ang nagdurusa na tao. At ang aking ninanais, bagkus sila ay pagalingin at ilapit sila sa aking mahabaging awa. Ngayon, ipinapadala kita bilang propeta ng awa at habag. Sabihin mo sa kanila, mayroong naghihintay na awa para sa lahat. Mga kapatid, yung pangitain na iyon ay nagpalito sa maraming theologian ng ating simbahan. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng pangitain. Pero alam niyo po, sinusuportahan naman yun ng isang linya sa Biblia na nagsasabi, I do not rejoice on the death of a sinner, but my desire that he may converted and be brought
to life. Hindi ko kinakasiya, sabi ng Panginoon, ang kamatayan ng isang makasalanan. Pero ang nais ko ay ang taong yaan ay magbalik loob at siya ay mabuhay. Kaya nga, si John Paul II, doon sa tagpong iyon, has declared na lahat-lahat ng pangyayari sa buhay ni Sister Faustina, sa lahat-lahat ng hinihingi doon sa sinulatang kwaderno o diary ni Sister Faustina, lahat ay katanggap-tanggap at walang kontra sa pananampalataya. Sabi ng diary na yaon, utos ng ating Panginoon, na bago dumating ikalawang linggo ng kapistahan ng Divine Mercy, kinakailangang ipagdiwang ang 9 na araw na nobenaryo sa pagpaparangal sa kanyang awa. At yon ay nag-i-start sa araw ng Good Friday. Imagine, no? Nagninilay tayo tungkol sa kahirapan, paghihirap, pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Sisimulan ka agad ang nobina. 9 days patungo sa araw na ito. Sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, Faustina, hindi katulad ng pinahayag ko kay Margaret Mary Alacoque. Kilala niyo si Margaret Mary Alacoque? Siya ang propeta o siya yung visionary ng Sacred Heart. Sabi ng Panginoon, hindi katulad nung kay Margaret, kasi yung kay Margaret naka-focus sa pag-ibig, naka-focus sa puso. Faustina, ifo-focus natin ngayon sa aking tagiliran na kung saan merong sugat at doon sa sugat na iyon, 2 sinag ang lumalabas. Dahil sa aking tagiliran, sinibat o pinalaso ang aking puso at ang aking habag ay dumaloy. Kaya nga, nung si Sister Faustina sa isang pangitain, sa isang tagpo, habang siya ay nagdarasal, nakakita siya ng isang nakakasilaw na liwanag. At doon sa liwanag na iyon, nakakita siya na naman ng isang pangitain. At anong pangitain na iyon? Ang Diyos Ama sa harapan ng isang parang bilog. At nung naaninagan niya, yun ay ang mundo. Pero ito yung curious about sa pangitain. Habang tinititigan niya ang tagpong yaon, sa gitna, merong pumagitna sa pagitan ng mundo at ng Diyos Ama. At yon ay ang kanyang anak na si Jesus. Pero one thing about that encounter, na ang Diyos Ama ay tinitignan ang mundo sa pagitan ng sugat ng mga kamay ni Jesucristo. That is very deep, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? The Father has to see first the sacrifice, the pain, the difficulty, the death of our Lord, His wounds, before He sees the sin of mankind. Ibig sabihin, ganun tayo sinisipat ng Diyos. Makikita niya muna ang sakripisyo ng kanyang anak bago niya mabanaagan ang ating kapalaluan. Kaya nga, mga kapatid, merong isang punto doon sa diary na sinasabi na kung sino man ang naghihingalo sa araw ng Divine Mercy at kung ang taong iyon ay devotee, may devotion sa Divine Mercy, ito yung pangako, yung taong iyon ay hindi huhusgahan katulad ng isang wes sa hukuman. Ang taong iyon ay tatanggapin ni Jesucristo hindi bilang isang hukom. Tatanggapin siya bilang isang tagapagmahal na tagapagligtas. Ganon kaganda yaon. Kaya itong devotion na to, nung ito ay nalaman ng mga taga-Poland, biglang lumaganap, unstoppable. Maraming mga tao ang naging deboto ng debosyon na ito. Hanggang dumating sa punto na kinakailangan pigilan.
Nakakagulat pinigilan, pinagbawal. Bakit? Mayroong linya sa diary ni Sister Faustina na ang hirap talagang tanggapin. At ano yun? Eto, matutuwa kayo. Doon sa mga tao na lumapit sa bukal ng buhay, sa bukal ng kapatawaran, we're speaking about the sacrament of confession. Doon sa mga taong mangungumpisal ngayon, ipinapangako ng debosyon na ito, kung yung taong yon nangumpisal ngayong araw at siya ay mamatay, yung taong yon diretsyong papasok sa langit. Syempre, ang hirap namang pakumpisalin tayo lahat sa araw ng linggo, pero ngayong araw ng linggo, merong isang obispo na nagsabi, kahit yung mga nangumpisal nitong mga nakaraang araw at idamay na rin natin yung mahal na araw, kung sino man ang nasa estado ng grasya at mamatay ngayong mga panahon na yon, na to, ang taong yaon ay hindi na dadaan sa purgatorio. Siya ay dadaretso na sa kaluwalhatian ng langit. Kaya kung sino man ang gustong pumasok na kagad sa langit ngayong araw na ito, pwede po kayong mangumpisal. Pakukumpisalin ko po kayo. Yung iba, kailan nyo planong mamatay? Ayaw pa rin. O, bahala kayo. Yan. Napakaganda ng pangako doon sa diary ni Sister Faustina. Sabi, kasing dami man ng buhangin sa dalampasigan ang iyong kasalanan, lalamunin lamang yan ng malakaragatang awa ng Diyos. Imagine that. Minsan kasi na iiskandalo tayo Minsan napapatanong tayo, patatawarin pa ba ako ni Lord sa tindi ng dami ng aking kasalanan? Or minsan, tayo mismo ang humuhusga sa iba. Sabihin natin, karumal-dumal ang kanyang ginawa. Hindi na yan patatawarin ni Lord. Pero ito yung sinasabi ng Divine Mercy. Ganong kalaki man ang iyong kasalanan, walang-wala yan sa malakaragatang awa ng Diyos. Sa tagiliran niya, sa kanyang sugat, sinabi, an ocean of mercy gush forth. Merong bumukal na tubig ng awa. Kaya pagkaganda-ganda ng kapistahang ito, kaya nung pagtatapos doon sa encounter nung year 2000, si John Paul II ay nagbigay ng isang salita. Sinabi niya, today, Sister Faustina, kami ay nakatingin sa iyo at sana lagi mong ipaalala sa amin ang imahe ng iyong anak na ng iyong Panginoon na si Kristo at lagi mo kaming ituro sa kanyang sugat na sana ang iyong panalangin ay aming maging panalangin na mayroong pagtitiwala, buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Mayroong pag-asa. At ngayon, aming ipinapahayag, Jesus, we trust in you. Kaya makikita natin sa mga imahe ng Divine Mercy, nasaan po? Laging doon sa baba nakalagay, Jesus, we trust in you. Ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Wala tayong itinitira. Ang ating buhay ay para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya isinigaw ni John Paul II nung panahon na yon, Yesu o fam to be na ang ibig sabihin, Jesus, we trust in you. Amen.